Good day, everyone. We have the great honor of having a conversation with Mr. Rodel Garcia, the chairman of Sangguniang Kabataan of Barangay Pakpakak, San Juan, La Union today. By attending to the needs, goals, and concerns of young people, Mr. Garcia, the elected youth representative of Barangay Pakpakak, plays a crucial role in determining the community's future. A vital component of our local government, the Sangguniang Kabataan, is committed to empowering adolescents via a range of projects, programs, and regulations that support civic involvement, leadership, and community development. In our discussion today, we will explore the challenges faced by our youth, on the ongoing and upcoming projects initiated by the SK, and Mr. Garcia's vision for a vibrant and dynamic youth sector in Barangay Pakpakak, San Juan, La Union. Thank you, Mr. Garcia, for joining us today. We are excited to hear your perspective and learn more about the impact work you are doing for our communities. It's a pleasure to have you today. Na-excite ako sa mga kapag-uusapan natin ngayon and sa pwede ko pang ma-share na thoughts and plans na possible na mangyari in the future. Okay, thank you Mr. Garcia. Alam naming sobrang busy mo ngayon kasi nga ayun, alam naman nating student ka and at the same time you're SK chairman of Barangay Pakpak. So, kamusta ka naman? Ano namang balita natin sa'yo? First and foremost, mahirap kasi pinagsasabay ko yung pag-aaral at yung responsibilidad ko sa barangay. Lalo na ngayong month na to, ang bigat ng month na to kasi kakatapos lang ng fiesta ng San Juan. So marami kaming activities na ginawa. Previously, yung fiesta po kasi namin 10 days, kaya mahirap pong hawakan yun. Wow, it's very nice na sa sobrang haba ng fiesta na nangyari sa inyo and nakaka-amaze na kahit paano na pagsasabay mo yung pag-aaral and at the same time handling your youths in your barangay. So without further ado, Mr. Garcia, um, let's have your first question for this interview. So, sir, which particular needs or concerns in the community do you believe should be prioritized for your next project? Alam naman natin na siguro ngayon marami ka ng plano or na iisip na gawin na maganda sa barangay nyo. Sa tingin mo, ano yung pinaka nakikita mong problema or issue sa barangay yun na kailangan talagang gawan ng paraan? As SK chairperson of our barangay Pakpakak, of course, based na lang din sa observation ko as a resident and sa records ng barangay na nakandak namin, madalas or the biggest issue talaga na need namin i-focus is all about teenage pregnancy. Nakakapanghinayang lang din na kasi na ang babata pa nila ang aga na nilang magbubuhat ng mabigat na responsibility. Oh yes, Mr. Garcia, very agree din naman ako sa nasabi mo kasi sa totoo lang din, napakalaki ng rate ng teenage pregnancy lalo this year and yun nga, napakabata pa nila pero meron na agad silang responsibility na kailangang gampanan. So, for our next question, Mr. Garcia, for your project na yung plano mo sa project na ipapatupad mo sana is how can we ensure that the community members, importantly yung mga kabataan ng barangay, will feel involved and valued in the project planning process? Siyempre, need talaga natin na makita yung exposure ng mga kabataan, lalo-lalo sa focus mo. So, para sa'yo, sir, ano yung gagawin mong paraan para at least maramdaman ng kabataan na yung project na to is para sa inyo? I can ensure naman na may involved talaga yung mga kabataan dito dahil sa kanila na talaga nakafocus yung concern na paglalaanan ng pansin. At bibigyan ng solusyon kung ano man yung naging cause ng maagang pagbuntis or teenage pregnancy na tinatawag. Yes, sir, definitely. We agree na kailangan talaga nating alamin kung ano ba yung pinaka-cause ng pangyayaring ito. Madalas nga talaga kabataan na ngayon, karamihan sa mga kabataan is maaga nabubuntis. So, paano nga ba?
Ano nga ba dapat natin gawin? And saan nga ba nanggagaling yung mga pinanghugutan ng mga kabataan na to kung bakit ganun yung nangyayari sa kanila? Siguro nga, talaga, it's my call na maupo sa posisyon na to kasi nga, sa totoo lang, isa din ako sa talagang nakakapansin ng issue na to. And feel ko din talaga nilagay ako sa pwesto na to para kahit papaano magawa natin ang paraan kung paano ba ito masolusyonan. Truly, Mr. Garcia, sometimes we really need to call someone para umaksyon sa mga bagay-bagay. And ayun nga, it's a great opportunity for you na maupo sa posisyon na yan para din kahit papaano siguro ikaw yung isa sa nakikita nilang magiging magandang halimbawa para gumawa ng solutions sa mga problemang kinakaharap ng barangay ninyo. So, Mr. Garcia, what plans or activities will you take to facilitate community cooperation and participation, especially from young people sa project na pinopropose mo, sir? Like, paano ba? Sa tingin mo ba makikikooperate sila or ano yung mga paraan na gagawin mo para kahit paano is ma-encourage mo sila na mag-join sa project na ito na ipupursue mo sa barangay ninyo or in your community, sir? I think ang pwede kong gawin na activity is seminar wherein i-invite ako ng mga professional speakers na pwedeng mag-speak para sa mga kabataan sa barangay namin. Another is mag-provide din ako ng merienda after ng seminar para sa mga pumunta at mga nag-speak. At magbibigay din ako ng certificate of appreciation sa mga speak for saying thank you sa kanila. So yes, Mr. Garcia, isang malaking tulong din ang pagkakandak ng seminar about teenage pregnancy, lalo na if dumadami ang bilang nito sa inyong barangay. So let's move on to the next question. So for the fourth question, how can we ensure the project is sustainable and continues to benefit the community in long term? So paano mo ma-sure na yung project mo na yun is makakapag-provide siya ng positive impact sa mga kabataan mo within the long term? I can ensure na magiging effective ang pagkakandak ko ng seminar through giving them also a certificate attending the seminar. Another one is dapat mai-apply din nila sa sarili nila yung mga nasabi ng speakers para maiwasan ang maagang pagbubuntis and maiwasan ang paghirap ng buhay nila. Lalo na kung bata pa lamang sila at umaasa pa lang sa kanilang mga magulang. So, yun yung way mo para ma-ensure and ma-adapt nila yung pinakinggan nila ng seminar through giving them certificate of attending and para ma-realize din nila yung mga possible outcome nila or the possible outcome na mangyayari in the future. So, for the last question, Mr. Garcia, given the exceptional abilities and perseverance of the previous SK chairman, could you kindly provide examples of his community projects and initiatives along with the factors that contributed to their success? Ano ba yung mga previous project ng previous SK chairman nyo sa barangay nyo na gusto mo pang ipagpatuloy or gusto mo pang i-maintain or i-improve? Credits to Kuya JV Tiaga, the outgoing SK chairman of our barangay. Actually, yung pinaka-latest na project niya is improvements of basketball court and paliga. So, as the present SK chairman of our barangay, yan yung ipagpapatuloy kong previous project niya kasi mas na-encourage ng liga ang mga kabataan sa amin na maiwasan ang masyadong pagsasalpon at para maiwasan din yung kanilang pagbibisyo at makakutulong din ito especially sa kanilang kalusugan. So, ayun. Maganda din yung previous na project ng inyong
previous SK chairman. And maganda din yung plano mo na ipagpatuloy ito due to a lot of advantages na maidudulot nito sa mga kabataan sa barangay nyo. So, thank you Mr. Garcia for the time and effort na humarap sa amin para sa interview ito. It's such an opportunity to na sumagot at tumarap sa inyo bilang interviewee. And thank you din po for inviting me and choosing me to this kind of interviews. Thank you po. Thank you. So, natunghayan po natin ang mga sagot ni Mr. Garcia sa ating mga katanungan, wherein he will focus on the issue of teenage pregnancy, and it is very helpful, especially on his barangay, para malesen yung mga kabataan na nagbubuntis na maaga. So again, I am Angelica H. Madayag together with Remo Ramos.